kaluluwa sa Panginoon. At meron pong kaugnayan, ito pong ating pong pag-aaralan. Sapagkat dito po ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon sa Kristo mismo ay nag-akay ng kaluluwa. Siya po ang pinaka-tapat na soul winner, no? Dapat po gayahin po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, kapatid. Magbabasa po tayo ng ilang mga talata. Hindi natin babasahin ng hanggang chapter 30 kasi po yan ang ating titignan. Verse 30. Pero po, to start with, basahin po natin ito pong ilang mga talata. Sa verse 1, John chapter 4, verse 1, ang sabi rin, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee, and he must needs go through Samaria. Then cometh he to any city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Kayo po'y maaari na maupo. Maraming salamat po. Nung nandito po ang ating Panginoon sa Kristo, siya po ay nag-minister sa iba't ibang level, sa iba't ibang grupo at iba't ibang mga personalities or individuals. Siya po ay nagturo sa public, sa karamihan, as much in private, like the one and we will encounter today, we're about to see. Kung pupunta ka po sa chapter 1, babalikan mo yan, kung babasahin mo yung Gospel of John, tinawag po ng ating Panginoon at kanyang pinorma yung first group of His disciples. Grupo po yan. Then, pagdating sa chapter 2, Jesus performs His first miracle. Public din po yan. But in chapter 3, in this great chapter, siya po ay pinuntahan ng isang religious leader, no? Privately. And he discussed about the most important subject of the second birth, no? For which he came. Tinuro niya po roon yung kailangan ipanganak kang muli para makapasok ka sa kaharian ng langit. Kaya nga, dito sa chapter 4, he meets a totally different woman. Ibang individual yung kanya pong kinausap dito. Siya po ay babae ng Samaria. Siya po ay, kung titignan po natin, ay half-breed sapagkat siya po ang mga Samaritans ay mixed race. Sila po ay mga Hudyo, subalit nagkaroon po ng intermarrying sa mga Assyrians nung existing pa yung Kingdom of Assyria and other Gentiles. So dahil po roon, hindi sila purong Hudyo, mababa ang tingin po ng mga Hudyo sa kanila. Kaya yung mga Hudyo had nothing to do with these people, much less a woman of immoral lifestyle. Makikita po natin dyan kung anong klaseng babae po ang kinausap ng ating Panginoon. Which bring us to our first point. Ang una po nating titignan, Jesus finds us with great intention. Jesus finds us with great intention. Sa Tagalog po, kung hahanapin tayo ng Panginoon, ito po'y talagang kanyang sinadya. Hindi by accident. Tignan niyo po yung verse 4. Ang sabi po riyan, and he must needs go through Samaria. Umalis siya sa Judea at pupunta sa Galilee, subalit dinaanan niya ang Samaria. Ibig sabihin ay with great intention. Intentional yung kanyang pagpunta sa Samaria. Ibig sabihin, Jesus made an effort to see the woman. Nagbigay siya ng panahon para makita niya o kausapin ang babaeng ito. It was necessary for him to go through Samaria. Kailangan. It was expedient for him. He gave time. He took energy and effort to walk towards that city called Samaria. Tingnan niyo po yung verse 5 at saka verse 6. Ang sabi niya, then cometh he to a city of Samaria,
which is called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. At doon po, doon sa bahaging yun, meron pong isang balon, no? Ang sabi niya, now Jacob's well was there. Hinukay po ito ni Jacob, kanilang ninuno yan. At sila po ay nando doon, and sabi niya, Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. Sa kanyang paglalakbay, nagpunta po siya sa isang balon, at pagkatapos siya ay naupo doon. Tandaan natin meron siyang layunin kung bakit nagpunta siya sa Samaria. At ang binabanggit pong well dito o balon, ito po ay isang common place for the villagers. Ito po ay public place sapagkat it provided a basic need. Ito po yung tubig, water. Wala namang nawasan noon. Walang dumadaloy na sa mga kanya-kanyang tahanan, kundi kailan magpunta ka sa balon, sumalok ka, at ikaw ay magkakaroon ng tubig. Pero nung nandun si Jesus, no one was there. Wala pong tao doon. It should be a public place, but no one was there. Why? Because it was the 6th hour. Ito po ay tanghaling tapat, alas 12 po. Mainit na mainit. Alright? Tignan po yung verse 7. Ang sabi, there cometh a woman of Samaria to draw water. At lumitaw itong kanyang layunin na babae. At ang sabi niya ay, siya ay sasalok ng tubig. Alright? Jesus said unto her, give me to drink. Jesus was even earlier than the woman. Hindi po siya late sa kanilang tagpo. Kundi sinadya niya na mapunta ron at naghihintay siya at nakaupo doon. The well was a common place of the villagers. Pero Jesus was even earlier than her at the well, showing His great intention. Talagang layunin niyang makipagkita sa babae ito. No? To meet her. Magkaroon ng conversation with the woman. Ganun po kasidhi yung layunin ng ating Panginoon para sa isang mababang uri ng babae. That hour of the day was the only time a woman of her kind could come and get water. Sapagkat siya po ay immoral sa tingin ng publiko. Kaya pinili niya kahit mainit. Pinili niya magpunta roon na walang tao sapagkat pinag-uusapan siya ng buong village. She was isolated or cast out. She was the talk of the village because of her status. Siya po ay pinag-uusapan kasi maraming marites po doon sa kanilang village. Sapagkat itong babaeng ito, nagkaroon po siya ng maraming asawa. At yung kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya tunay na asawa. So, Jesus knew everything about her. Why go through Samaria and spend time with this immoral woman? Anong pakay ng ating Panginoon? Pero, siya ay intentionally dumaan doon for this woman. She may not be special in the eyes of the public, the whole village, but Jesus was there with a great purpose and with great intention. Jesus came to the place because of her. When everyone had nothing to do with her. Jesus was the only person interested in her. Walang interest yung maraming mga tao. But Jesus knew that there is a woman that she was interested in. Ganyan po tayo kinatagpo ng Panginoon. Ganyan po tayo binigyan ng panahon o oras ng Panginoon. Na kahit yung buong bansa, buong kamag-anak mo ay walang interest sa'yo. Pero si Jesus ay may interest sa bawat isa po sa atin ngayong umagang ito. Amen? And that brings us to our second point. Jesus can free us even from our worst condition. Anong unang point natin? Jesus finds us with a great intention. Pangalawa, Jesus can free us even from our worst condition. Sa Tagalog po, pwede tayong palayain ng Panginoong Kristo mula sa pinaka masama o pinaka evil na ating kondisyon.
Ano man yung kondisyon natin, mga kapatid, kaya tayong palayain ng ating Panginoon. Ganon ka-special ang bawat kaluluwa sa ating Panginoon. Sa katunayan, Jesus initiated the talk by using the water as the point of conversation. Ang sabi niya, give me to drink. Siya po yung nagsimula ng pag-uusap. All the while, the Lord Jesus Christ knew what He was going to do with this woman. May plano kasi siya. Interesado siya sa babaeng ito. Kaya sinadya niyang kitain ang babaeng ito. Ang sabi niya, nagsimula siyang magsalita, bigyan mo ko ng may inom. Kasi wala siyang timba, wala siyang pansalok eh. Kaya sabi niya, bigyan mo nga ako ng may inom, babae. This emphasizes that Jesus was interested in her. Tapos, nag-usap sila, they spoke back and forth, palitan ng mga pangungusap, and eventually, si Jesus, siya po ay nag-alay ng isang bagay na kailangan ng babaeng ito. Alam ng Panginoon, Jesus knew exactly what the woman was searching. Maring nandun siya. She was going to take some water and get back home. Pero alam ni Jesus na higit pa sa tubig ang kailangan ng babaeng ito. Bakit? Sapagkat she lived with one man to the other. Papalit-palit siya ng asawa na hindi man niya talagang tunay na asawa. Naka 5 husbands na siya. At sabi ni Jesus, and the one you're living with now is not your true husband. That meant she was looking for something to fulfill her needs. Hindi ba? Talagang naghahanap siya ng fulfillment, ng satisfaction. Ang tunay na kalagayan niya, she was extremely thirsty. Nauuhaw siya ng isang bagay na higit pa doon sa literal na tubig. Nauuhaw siya ng isang bagay more than human love, higit pa sa pag-ibig ng isang tao, higit pa sa physical na fulfillment, higit pa doon sa social acceptance na matatanggap siya ng buong village, and religiously upright, higit pa sa pagiging tuwid sa harapan ng Panginoon. Jesus understood her real need. Sa kanyang worst condition, Jesus finds her. Now, balikan yung kanya-kanyang buhay natin, mga kapatid. Paano ba tayo natagpuan ni Jesus? Saan tayo natagpuan ni Jesus? Bago ka nakakilala sa Panginoon, bago mo masasabing ligtas ka at siguradong pupunta ka sa langit, anong buhay mo nun bago ka niya natagpuan? Maaring nasa desperate condition ka. Ibig sabihin na yung hopeless condition, helpless condition, you were desperate for something. Naghahanap ka ng isang bagay. You were looking for something. And then, maaaring nothing worked for you. Sinubukan mo ng lahat, pero hindi ka pa rin satisfied. At nandun ka, nabubuhay ka, naglulubalog ka sa kasalanan. Or maybe, religious ka, nagsisimba ka, pero hindi ka tiyak sa relasyon mo sa Panginoon. O kaya naman, yung marriage mo in shambles. Ibig sabihin, your marriage is about to give up. Maaaring maghihiwalay na sana kayo. Pero ang Panginoon, He finds interest in every one of us. Pinagakulan tayo ng pansin. Ano man yung kasama, kadilim yung ating pong mga kalagayan, ang Panginoon sinadya niyang tayo hanapin. Sa totoo lang, hindi tayo ang naghanap sa Panginoon. Tayo ang hinanap ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Look at these broken and hopeless people in the Bible. Yung isang ketongin sa Matthew chapter 8 verses 1 to 3. Alam naman natin yung ketong, nakakadiri yan. Walang gustong lumapit dyan. Pero dumaan siya, si Jesus dumaan siya, dinaanan niya ang ketongin ito at siya'y pinagaling. Yung paralyzed man, wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Pero nung nando doon, nagtuturo ang ating Panginoon sa isang bahay, meron siyang 4 na kaibigan at pagkatapos ay dumaan pa sila sa bubong at pagkatapos ay kinatagpo siya ng Panginoon. Yung demon-possessed na si Mary Magdalene in Luke chapter 8 verse 2. Pinalayas yung demonyo o kaya yung masamang espiritu sa kanya at siya'y naging tagasunod ni Kristo. Yung demonia sa Gerasene o kaya sa Gadara in Mark chapter 5.
Nabubuhay siya sa mga nicho. Doon siya natutulog. Doon siya nabubuhay. Sinusugatan niya ang kanyang sarili. Nagsisigaw doon at maraming taong natatakot, alang gustong lumapit sa kanya. Pero nung nakita niya si Jesus at sumigaw siya, sabi niya, Jesus, thou Son of Man! At pinalayas niya yung maraming mga masamang espiritu sa kanyang katawan at pinagaling siya. Si Pablo, ng pangalan niya dati ay Saulo. Hindi ba siya mamamatay na tao? Napakasama ang kanyang kalagayan. Pinipersecute niya ang mga Kristiyano. Pero sinalubong siya sa kalsada papuntang Emmaus or Emmaus at siya ay tinatagpo ng Panginoon. Ang sinasabi ko mga kapatid, these people were in dire situation at their worst on their way to hell. But Jesus found them. Kinatagpo sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, walang tao na hindi kayang katagpuin at iligtas ng ating Panginoon. Walang tao na hindi niya kayang abutin at i-rescue. Walang taong hindi nauuhaw at iinom sandali ng tubig. Alam mo, nakarinig ako ng mga testimonies ng mga iba't ibang tao. Meron akong narinig na testimony, ayaw ko nang banggitin yung kanyang pangalan. At gunpoint, magpapakamatay na lamang siya. Because he was in a very extreme na predicament in his life. Pero just about na kalabitin niya yung gatilyo bang tawag doon, yung trigger, nag-ring yung phone niya. At pagkatapos ay meron palang nagwi-witness sa telepono sa kanya. At hindi natuloy ang kanyang pagkamatay. At ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. You see? At your worst moment, Jesus can come and free you from that predicament. Meron akong mga alam na drug addicts, dating mga drug addicts, addicted to alcohol, addicted to gambling, addicted to pornography and sex. Pero pinalaya sila ng Panginoon at sila ngayon ay magandang patotoo para sa ating Panginoon Kristo. May mga mayayaman na alam ko, but empty. Mabibili nila ang lahat, makakain nila ang gusto nila, makakapamasyal sila. Lahat ng uri yata ng sasakyan. Pero sila ay empty, walang laman ang kanilang mga puso at kaluluwa. At marami pa tayong may kukwento. Ibig sabihin, mga kapatid, walang taong hindi kayang matagpuan at abutin at palayain ng Panginoon sa kasalanan. And all around the world, there are people living broken, desperate, and needing help. Katulad ng Samaritan woman, Jesus is interested in them. And Jesus is interested in your life today. Ano man ang kinalalagyan mo, pwede kang palayain ng Panginoon sa anumang umaalipin sa iyo. We should also be reaching out to people like them. Kaya nga po may soul winning tayo. Ginagaya lang natin ang Panginoon na with great intention, sinasadya natin na kausapin yung mga tao. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon at ibahagi natin yung patotoo na tayo binago ng Panginoon, tayo kinatagpo ng Panginoon sa ating pong worst situation, worst condition. At ngayon nga tayo ay binago ng Panginoon at naglilingkod sama-sama, nagpupuri, umaawit, at tayo sama-sama pong sumasamba sa Panginoon. Amen? Ang ating third point, yung first point natin, Jesus finds us with great intention. Pangalawa po, Jesus can free us or free anyone from his worst or her worst condition. Pangatlo, Jesus fills us with the ultimate satisfaction. Si Jesus po, kaya niyang punuin yung ating pong kadulo-dulo ang pinakamataas na kailangan nating satisfaction, yung kasiyahan na hinahanap natin, yung fulfillment na hinahanap ng buong mundo, siya po ang makapagbibigay ng ultimate satisfaction. Let us now read verse 9 to 14. Pagpatuloy po natin. Sabi ng ating Panginoon, give me to drink. And then, verse 8, in parenthesis, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Sabay-sabay sila naglakbay, pero si Jesus nandoon siya with the purpose of conversing with this woman. Verse 9, then saith the woman of Samaria unto him,
How is it thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans. I think I had said that a while ago. These Jews, they have nothing to do with these Samaritans. And in verse 10, sabi niya, Jesus answered and said unto her, kung nalalaman mo lang ang kaloob ng Diyos, sabi niya, if thou knewest the gift of God, and who it is, kung alam mo lang kung sino ang nagsasalita sa iyo, na nagsasabing, bigyan mo ko ng may inom, sabi niya, thou wouldest have asked of Him, and He would have given thee living water. Kung alam mo lang kung anong kaya kong ibigay, tunay na hihingiin mo ito, at pagkatapos, bibigyan kanya ng buhay na tubig. And then, ang sabi ng woman, the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with. Wala kang ang hawak na tabo man lang o pansalok. At pagkatapos, bibigyan mo ako. At malalim yung balon. Ang sabi niya, from whence then hast thou? Saan ka kukuha ng living water? Anong sinasabi mo? And then, ang sabi niya sa verse 12, ang sabi niya, art thou greater than our father Jacob? Sabi niya, mas takila ka pa ba sa aming ama ni Jacob, which gave us the well. Siya nagbigay ng balon na ito, kaya kami umiinom. At kami ay mayroong pinagkukunan ng tubig na kailangan namin. At ang aming mga anak, at ang aming mga bakahan. Sabi ni Jesus, verse 13, Jesus answered and said unto her, sino man ang iinom ng tubig na ito ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang tubig na ito, pagka ininom mo, babalik-balik ka. Habang nabubuhay ka, babalik-balik ka. Pero ang sinasabi kong tubig sa iyo, pagka ito'y iyong tinanggap at iyong ininom, kailanman ay hindi ka na muling mauuhaw pa. Verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give thee, him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Isang bukal na hindi matatapos, hindi ka na muling mauuhaw, at ito'y patungong buhay na walang hanggan. At yan ay sa langit, mga kapatid. The living water is Jesus Himself. Siya yung tinutukoy niya. Kaya nga, He fills us with nothing else but Himself. Yung sinasabi natin sa third point natin, Jesus fills us with the ultimate satisfaction. Ang talagang magpupuno sa atin, mga kapatid, hindi yung tubig na artificial, kundi siya mismo ang magpupuno sa bawat tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. He is offering Him nothing but Himself. Siya po yung pumupuno sa atin, mga kapatid. Ang ibig kong sabihin nito, ang tao po ay hindi po dinesign para punuin siya ng anumang bagay. Man was designed to be filled only with the one who created him. Ang lumikha sa atin, siya lang po yung may kayang pumuno sa ating pong empty na mga buhay, yung pong vacuum doon, yung void space doon, yung pong parang hungkag doon, hindi kayang punuin ng mga bagay na artificial, kundi ang lumikha lamang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na siyang tunay na buhay na tubig ang siyang kayang magpuno. At sino man ang uminom dito ay hindi na muling mauuhaw pa. God is the only one that can fill that empty space in your soul. Kaibigan, ang Diyos lamang yung kayang magpuno sa buhay na sinasabi mong kulang. Parang hindi ako nakakarating sa fulfillment ko. Well, I have goodness for you. There is one person who can fill your life this morning, and that is the living water, and He offers Himself to fill your life. He is all you need, and be satisfied. Sabihin mo nga sa kabi mo, si Jesus talaga ang kailangan mo, kaibigan. Kapag ang sabi ng Bible, a person is complete in Christ. Ang sabi ng Colossians chapter 2, verse 9 to 10, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are what? Ye are
Complete in Him. Parang vitamin, Centrum A to Z. Ibig sabihin, walang kulang sa ating Panginoon at kaya niyang punuin ang bawat buhay natin. Ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Hindi yung, pagka yumaman lang ako, fulfilled na ako. Pagka sinagot lang ako niyan, fulfilled na ako. Kompleto ng buhay ko. Pagka nakagraduate ako, pagka pumasa ako sa board and bar exam, at ang lahat ng yan. Well, nagkakamali ka, maabot mo man yan, kailangan mo pa rin punuin ang kulang sa'yo. At ang magpupuno niyan, walang iba kundi yung living water, the Lord Jesus Christ. Let me tell you this morning that nothing in this world can ever quench a man's thirst or hunger. Wala. Wala po sa mundong ito that can ever satisfy your appetite. Yung appetite ng tao, hindi mauubos yan. Yung water na sinasabi dito is a representation of everything we try for fulfillment and satisfaction. Yung tunay na water na doon na iinumin. Ito ay representation ng lahat ng bagay na talagang sinusubukan natin para ma-fulfill tayo, ma-satisfy tayo. Yung bang maputol yung pagkauhaw natin, pagkatapos yung gutom natin ay papalitan ng kabusugan. Alibawa mga bagay dito, pera. Pera. Yung katanyagan, yung layaw, o kaya anumang human relationship cannot fill the longings of this life. Tingnan mo yung mga mayayamang mga tao, ang dami nilang pera, pero gusto pa nila ng mas maraming pera. Walang kabusugan ng tao. Tingnan mo yung katanyagan. Hindi sikat ka na, pero fame does not stop the desire for more to reach the top. Gusto mo ikaw ang number one because it feels good to be number one. And then, yung mga tao, man goes from one pleasure to another. Sinusubukan lahat nila ang layaw. Yung masarap sa laman, masarap sa katawan. Addiction to anything cannot reach the wanted climax because nothing and no one in this world can truly satisfy. Malinaw po ba yan mga kapatid? Lahat ng bagay dito makamtan mo man, maghahanap ka pa rin sapagkat kulang pa rin sapagkat ang tunay na makapupuno sa atin, walang iba kundi yung buhay na tubig, and that is the Lord Jesus Christ. At ang maganda pa rito, tingnan mo yung verse 10. Ang sabi sa verse 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God. He calls it gift. Ibig sabihin, Jesus gives Himself for free. Walang pumilit sa Kanyang mamatay sa krus. It was all planned before the foundation of the world. He knew that He's going to die on the cross of Calvary. He knew that He will lay down His life for every one of us. Kaya nga nung binuhat niya ang krus, nung nilatak na yung krus, wala pong humila sa Kanya, walang nagtulak sa Kanya. Kusa niyang ibinigay ang Kanyang sarili. Kusa niyang inunat ang Kanyang mga kamay at pagkatapos nahiga at hinintay yung hapdi at kirot ng pakong ibinaon sa Kanyang katawan. It was a gift from God. At pag kami nagre-regalo sa atin, you must cherish that gift. Sana matagpuan tayong lahat na mahalaga sa ating libreng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Eternal gift. And the greatest gift to the greatest need of man, you just have to ask. Verse 15, kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Sabi niya, the woman said unto Him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Sabi niya, Panginoon, Sir, give me this water. Give me this water. Alam ninyo, sa panahon natin, marami po yung naghahanap at sumisigaw ng kanilang satisfaction sa kanilang mga sarili. Tayo mga Kristiyano, alam natin kung anong natagpuan natin. Hindi ba dapat ibinibigay din natin yung libreng regalo sa kanila, mga kapatid? You must have to ask. Kung ikaw ay nandito at hindi mo alam ang relasyon mo sa Panginoon, you just have to come to the Lord Jesus Christ. Lumapit ka lang sa Kanya. At siyang magpupuno sa lahat ng longings mo sa buhay na ito. And then, makita natin yung transformation ng babaeng yun.
Immediately, after realizing that she was talking to the Messiah, tingnan mo yung verse 25 and 26, okay? Lampasan natin yung mga ibang verses dyan. Nung ma-realize niya na siya ay nakikipag-usap sa Messiah, ang sabi niya, the woman said unto him, 25, I know that Messiah or Messiah cometh. Meron silang hinihintay pang Messiah, hindi nila alam na nandyan yung Messiah, which is called Christ. When He is come, He will tell us all things. Ang sabi ni Jesus, Jesus said unto her, I that speak unto thee am He. Ako na yung hinahanap mo. Mga kaibigan, mga kapatid, dumating na ang hinahanap ng bawat kaluluwa sa mundong ito. That is going to fulfill every need in this life, and that is the Lord Jesus Christ. Yung transformation niya, nung tinanggap niya, yung gift na yun, hindi naman natin nakitang nanalangin siya rito, but in her faith, she believed that Jesus Christ was the Messiah. Verse 28 and 30, she went to tell the men of the village. Hindi yung mga babae, sapagkat yung mga babae, kinukondem siya. Kaya yung mga lalaki tuloy ang kausap niya. Ang sabi niya, natakbuhan ko na. Verse 28 to 30, sabi niya, the woman then left her water pot. Parang walang kwenta na yung water pot at saka yung tubig na sinasalop niya. Forsake niya and went her way into the city and said to the men, come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Sabi niya, lahat ng aking ginawang mali, alam niya. Lahat ng aking naging asawa, alam niya. Lahat ng aking mga longings, yung aking paghahanap, alam niya. Is not this the Christ? Siya yung Kristong hinihintay natin. She went to tell everyone in that city or in that village. Jesus, makikita natin dito, apparently, came to save not only the Samaritan woman, but the whole village. Amen? Ginamit lang ni Jesus itong babaeng ito na makasalanan, na mababang tingin ng mga tao for the whole village. Let me tell you, mga kapatid, Jesus can use anyone despite of his or her past. Kaya kang gamitin ng Panginoon kahit ang naging buhay mo. Sapagkat ang Panginoon, hindi siya tumitingin doon sa ating mga nakaraan. Tumitingin siya sa kanyang ginawa para sa atin at kaya niyang gamitin ang buhay na yan. Amen? Patuto, kayo mismo, patuto sa sarili ninyo. Mga buhay nyo noon, mga iba sa inyo ipatapon, walang kwenta, sinisipa ng lipunan, nabilanggo pa nga yung iba sa inyo. Pero minahal kayo ni Kristo, natagpuan kayo ni Kristo, at hindi siya interesado kung ano man kaliit o kalaki ng kasalanan mong nagawa. Interesado siya sa kanyang magagawa at ginawa sa iyong buhay. Jesus can use anyone despite of his or her past. Jesus can use our past of how the Lord came and saved us if we just tell other people, kung talagang magpapagamit lang tayo sa Panginoon. Sa katunayan, ito kailangan yung immediate response ng isang naligtas, yung sabihin ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Magpatutuo tayo sa iba. It is to tell other people so they too can receive the water of life. I'm about to close. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, in our closing words, Jesus came not for the righteous, but for the sinners. Naparito siya hindi para dun sa mga matutuwid. Naparito si Jesus para sa mga makasalanan. Tingnan niyo yung Luke chapter 5, verse 31 to 32. Ang sabi niyan, Luke chapter 5, verse 31 to 32, and Jesus answering said unto them, they that are whole need not a physician, but they that are sick. Yung mga walang sakit, hindi nila kailangan ng manggagamot. Ang nangangailangan ng manggagamot, yung mga may sakit. Sabi niya, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Praise the Lord, sapagkat si Jesus, He is a lover of sinners. Nagmamahal siya sa mga makasalanan. Yung tao, di ba, kinukondem, ginajudge yung mga nagkasala. Ganyan yan. But Jesus came for the sinners. He came to free the sinners. All kinds of sinners.
Lahat ng uri ng makasalanan, yung mga nangangalunya, adulterers, yung mga nakabilanggo sapagkat sa krimen na kanilang ginawa, yung mga drug victims, yung lahat ng gender disoriented and all kinds of sinners you can imagine. There is no one too hard that the Lord cannot meet and save. He came to forgive our sins. Amen, mga kapatid? Parang nung dumating siya, yung slate natin, punong-puno ng batik, punong-puno ng mansa. Pero He came para i-clear niya ang lahat ng nakatatak doon sa slate natin at tayo puting-puti sa harapan ng Panginoon. It is not because of ourselves, but because of the blood of the Lord Jesus Christ. He came to rescue the helpless. I praise the Lord. One day in my life, I was so helpless. I was so helpless. I was trying to be good to get to heaven. But one day, I heard the gospel. And then, He came to me intentionally and He freed me from my sins. He came to save the lost. It is you He came for. Ikaw ang dahilan kung bakit naparito siya. John, kaibigan, ikaw ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon sa Kristo. Kung ikaw ang dahilan. Ramil, ikaw ang dahilan. Can you imagine? Ang laki-laki ng mundo, pero ikaw ang pinagkukulan ng pansin ng Panginoon at kinatagpo ka niya, hindi man sa balon, kundi marahil sa iyong kasalanan, naglulubalog ka sa kasalanan, pero kinatagpo ka ng Panginoon. Sinong mahahabag sa iyo? Walang tao mahahabag sa iyo. Pero si Jesus, He is a lover of sinners. Lover of our souls. But you have to come to Jesus and take the water of eternal life. Kung ikaw ay isang mananampalataya naman kay Kristo, huwag kang padadaya sa dyablo sapagkat ang dyablo gusto niya na maghanap ka ng satisfaction mo at fulfillment mo outside of Christ. Ipapakita sa iyo ang ningning ng sanglibutan. Ipapakita sa iyo yung ningning ng kwarta at lahat ng katanyagan at lahat ng mga iba't ibang mga bagay. Para sa ganon, pilitin mo, sikapin mo na hindi naman mangyayari na hanapin mo yung fulfillment mo at satisfaction sa mga bagay na hiwalay kay Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang tunay na satisfaction mo, the ultimate satisfaction. Si Satan, he does not want you to know that Christ is your ultimate fulfillment. He does not want you to know that Christ in you, the hope of glory, nasa iyo si Kristo, siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, believers in Christ, if Christ is truly your Savior, He's the only fulfillment. Huwag ka na maghanap, huwag mong piliting hanapin sa iba. Siyang ibida mo sa sarili mo, mahalin mo siya, paglingkuran mo siya, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi pera. Thank God for our occupations. Thank God for our businesses. Diyan natin kinukuha yung mga itutusos natin sa pamilya natin. Pero sasabihin ko sa iyo, magpayaman ka na magpayaman, without Christ, mauuwi sa walang ang lahat ng bagay sapagkat hindi pa rin makakasatisfy sa iyo mga bagay na yan. Si Kristo lamang. Hindi ba ikaw din ang makakapagpatotoo niyan? Pagod ka na. Minsan nagsawa ka na sa kakahanap ng mga artificial at temporary na mga bagay. Today, Jesus invites you to fill your cup. Jesus invites you to drink of Him. Nung kami po ay, bago akong Kristiyano, doon sa church po namin, may inaawit kami ng title po niya is Springs of Living Water. Anak, bigyan mo nga ako ng, ano dyan? Ng key of G. Ano nga? Hindi ako kakanta pero pipilitin ko. Springs of Living Water. Alam niyo ba yung kantang yun? Springs of Living Water? Sa G. I thirsted in the barren land of sin and shame. And nothing satisfying there I found, but to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water,